So ano ngayon ang mangyayari? Well, hayaan na muna natin na sa defense team yan, no? Pero ako, nalulungkot lang ako. Kasi sa totoo lang po, isa ako nagsulong na tayo maging miyembro ng International Criminal Court. Ako po talaga ay kabahagi ng PCICC, yung Philippine Committee for the ICC, no? Dahil naniniwala po ako na kapag ang lokal na hukuman ay hindi gumagana, gaya ng kapag nagkakagera, gaya ng Rwanda, gaya ng Sierra Leone, at walang po pwedeng magbigay ng katurungan sa mga biktima, dapat meron talagang hukuman na may ganyang kapangyarihan. Pero alam ko rin po, dahil practical naman po ang konsiderasyon, na kapag merong lokal na hukuman na gumagana, sila dapat ang maglitis. Bakit? Kasi unang-una, yan yung konsepto ng soberenya na nagsasabi na meron talagang exclusive right na maglitis at magparusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas sa kanyang teritoryo ang Estado. At nung ang mga bansa naman ay naging kasapi ng ICC, wala naman nagsabi na sinusurrender na namin ang soberenya. Lahat sila ay nagsabi na okay, papayag kami na lumitis ang ICC sa mga krimeneto provided unang-una, merong jurisdiksyon ang korte doon sa kaso sa pamamagitan ng bansa na pagpayag o pumayag na magkaroon ng jurisdiksyon ang ICC. At kasama dito sa pagpayag sa jurisdiction ay yung pagkakasunduan din ng lahat ng mga bansa na po pwede rin silang bumitiw sa kanilang pagiging miyembro at ang kanilang pagtutulungan ay hanggang 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. At ang issue nga po ng jurisdiction na matagal ko na rin sinasabi, miski hindi pa tayo recognized as Council for President Duterte's ICC, ay sinimulan nila ang preliminary investigation ng kaso sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw. Hindi naman kasi po pwede na ang jurisdiction ng korte ay dahil pumayag ang Estado, provided ang Estado ay po pwedeng umalis, na forever, palibasa naging miyembro ang isang bansa ng ICC, forever na siya na magbibigay ng jurisdiction sa ICC. Hindi po. Kasi nga po, babalik tayo doon sa anong legal na basihan ng jurisdiction ng ICC. Tratado po, hindi customary international law. Ang customary international law, forever. Pero ito po, ang jurisdiction ay by treaty at sinabi nila makikipagtulungan kami habang kami membro at hanggang 1 taon matapos kami magbitiw sa aming pagiging membro. So dapat po masunod yung tratado kasi yung pagpayag naman ng hukuman, ng pagpayag ng mga estado sa jurisdiksyon ng hukuman ang basihan kung bakit siya nabuo at nagkaroon ng kapangyarihan na mayroon siya. At kampante naman po ako na kung sino man talagang tumayong mga abogado ni Presidente Duterte, yung kanyang pagiging illegal na pag-aaresto sa kanya at yung kawalan ng jurisdiction dahil pangalawang taon nang bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor ay ilalabas nilang depensa sa tamang panahon. At ito naman po ay hindi rin bago. Matagal ko na pong inulit-ulit ito sa aking mga columns sa Philippine Star at siyempre dito sa ating Spokes Hour. Now, ang tanong talaga ngayon, at ito'y magtatapos na ako dahil parang nagle-lecture na ako sa law school muli. Ano ba ang mas mabuting ruling? Yung para ikaw ay makamit ang katarungan para sa biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa daigdig, ay lalabag ka rin sa karapatan ng pantao ng mga di umano'y nagkasala, or siguraduhin na ang karapatan ng lahat ay narespeto para magkaroon ng tunay na katarungan. Sumasang-ayon po ako sa Constitutional Court ng South Africa. Hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Spokes Hour. Galing po dito sa Dahig. Ito po ang inyong Spokes Bayan nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.